So, what's up guys? Naghahanap ka ba ng isang iPhone na less than 20k lang? Yung tipong hindi mo kaya or afford bilhin yung mga top of the line ni Apple ngayon na iPhone, pero gusto mo magka-iPhone. So, don't worry guys dahil sa video ito pag-uusapan natin yung naging 2 months experience ko sa paggamit ng iPhone XS Max. So, sulit pa ba bumili nito in 2023? Let's find out. And by the way guys, ito pala maganda sa paggamit ng isang cinematic mode sa isang iPhone. Even nakafocus sa akin, I can switch the focus to this. Papunta ulit sa akin. I can switch the focus on this again. And papunta ulit sa akin. Diba? And that's what you call cinematic mode. Angas no? Bili ka? De joke na. So yun nga no, what's up sa inyo mga pare, chong, dude, tol, bro, beshi, bex, mamshi, sisi, bakla at kung ano pa ang tawagan yung mga tropa peeps. I am Joseph at kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe mo na yan mga baklang to. Keep safe everyone, so peace out. Alright guys, for today's vlog, magre-review tayo ng isang old... Ang ingay naman nun. Ulit nga. Alright guys, for today's vlog, magre-review tayo ng isang old flagship iPhone. So, alam ko naman nakikita nyo naman sa title ng ating vlog ngayon. Pero tingnan natin kung sulit pa ba bumili ng isang iPhone XS Max in 2023. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, so this iPhone XS Max, I've been using this for like 2 months. Yeah, 2 months or more than 2 months. So guys, hindi ako professional na tech reviewer, no? I'll just explain to you kung ano yung naging experience ko sa paggamit ng isang iPhone XS Max. Since this is actually going 5 years old na, this coming September. It was been released by September 2018 and launched on the market around October 2018. Alright? So guys, unang mapapansin mo sa iPhone XS Max, syempre malaki ang kanyang display. Meron po siyang 6.5 Super Retina XDR display or OLED display na rin to. Maganda ang kanyang panel. And ayun nga lang, for me, syempre medyo old na. Kaya old, di ba? Old model. Malaki pa yung kanyang notch. Ayan, as you can see, malaki ang notch. Pero if it doesn't bother to you naman, yung kanyang ganitong notch, well, it's totally fine for me. Ang dahilan kasi kung bakit malalaki yung notch or mahaba yung notch ng iPhone before is marami silang sensor nilalagay. Kasi kung tatanggalin yung notch at gagawin puro bilog-bilog lang yan, ang pangit naman tignan, di ba? Kaya ginanyan siya, kung bakit ganyan yung pagkakagawa is para maging maganda or presentable yung phone. And syempre, maraming sensor na ginagamit si Apple. Pero alam nyo guys, isa sa mga nagustuhan ko kay Apple is yung longevity ng pag-support niya sa mga iOS update ng kanyang mga Apple product or ito mga iPhone. Grabe no, imagine 5 years na to pero it still can get iOS update. Probably, feeling ko lang naman no, siguro baka until next year relevant pa rin to since na-cooperate siya ng iOS update or pwede rin next year, di ba? So, depende yun kay Apple. Pero guys, maganda pa rin ang iPhone XS Max when it comes sa software update. So, sa 2 months na paggamit ko nito, it satisfies my needs naman. Somehow. Alright? Satisfy my needs. Like I said, it has a bigger screen. Diba? Maganda ang kanyang display. This iPhone XS Max ay maganda pa rin ang kanyang processor. Since this is an old flagship phone, it powered by the 812 or Apple 12 Bionic chip, diba? So malakas pa rin ang kanyang processor. Ano ba yan? Umuulan? I'm not sure kung narinig niyo ako. So, when it comes to performance guys, alright, so papakita ko po sa inyo yung battery life or battery usage ng iPhone XS Max. Pero as you can see guys, ang last charge ko sa iPhone XS Max was around 8:37 AM of this morning. As you can see,
It's actually 8:37. And bukod dun sa 8:37 na yun, hindi ko pa siya na-charge. 100% charge ko. Time right now is actually 5:10 p.m. And I will show you guys ano yung battery usage ko from the last 10 days. Today is Saturday actually. Saturday ngayon guys, pakita ko sa inyo yung usage ko kahapon, which is Friday, August 25. Ang screen on time ko is actually 7 hours and 5 minutes. Ayan. As you can see guys. So actually guys, this iPhone XS Max, mabibili mo na lang siya ng around 15 to 16,000 for 64 gig and 17 to 18,000 for 256 GB. Alright? What more pa pag lumabas si iPhone 15? Mas bababa pa ang presyo na. Ngayon guys, yun ang kanyang performance. Tumatagal naman siya for a day. I could say, tumatagal naman siya. Diba? Maganda ang kanyang display. Wala ka naman na mahahanap. Pero, I'll be honest with you guys kasi when it comes sa editing, sa editing ng mga video, especially ako, isa akong videographer slash vlogger slash editor, di ba? I'll be honest with you guys, when it comes sa editing, hindi ko siya ganung mare-recommend. As in, kung hanap nyo sa isang iPhone, is intense editing like video, di ba? Yun ang pinaka-intense, yung maglalagay ka ng maraming effects, filters, di ba? I-render mo yung video na yun. Hindi ko siya mare-recommend. Bakit? Una sa lahat, naglalag siya. Hindi naman sobrang lag, like hindi mo magamit yung phone, hindi naman ganun. Pero kapag marami na kasing nilalagay na filter, effects, sa isang video, tapos i-render mo yun, hindi mo siya magawa ng like smooth, di ba? Hindi, kasi nag-hang siya. Tapos, mabilis na rin mag-init. Alright? So, kapag uminit ang iPhone, para ka nang pwede magprito ng itlog. Even yung iPhone 14 Pro, di ba? Hindi, yun nga lang ang pinaka-downside ka Apple. Wala silang cooling system, unlike sa mga Android phone. Wala silang magandang cooling system. Alright? Pero guys, kung mag-edit kayo, pero yung mga light editing lang, like, sige, mag-edit ka ng video, pero hindi mo naman lalagyan ng mga effects, filters, di ba? Hindi naman siya mahaba, like, short video lang. I think, it can manage pa rin. Kaya pa rin ng iPhone XS Max kapag gano'n. Kapag kasi sobrang haba na ng video mo, tapos marami ka nung nilalagay na effects, or nangyayari sa video mo, ayun lang, doon lang siya medyo downside. Naglalag na siya at mabilis siya uminit. Alright? Hindi smooth din. On the other side naman guys, bukod pa sa pag-i-edit, sa gaming performance, still playable. I can say na playable pa rin lahat ng mga games na ilalagay ni Apple. Diba? Even 5 years old na to, kaya niya pa rin maglaro ng Call of Duty, which is naman nilalaro ko lagi. Hindi nga lang siya 120 refresh rate, katulad ni iPhone 14 Pro or iPhone 13 Pro, di ba? Kasi meron silang promotion ng 120, pero it can still play a decent game, alright? Na walang kahirap-hirap. Siguro may minor frame drops lang kapag marami ulit nangyayari, pero still, hindi siya ganung noticeable and also playable pa rin mga games. Kaya okay pa rin siya for gaming, I could say, since flagship ang kanyang processor. Yun ang maganda dito eh. Flagship ang kanyang processor, at the same time, supported pa ni iOS. So guys, pag-usapan naman natin ang camera ng iPhone XS Max. So this iPhone XS Max has dual camera lens sa kanyang rear, 12 megapixel both top camera lens, and 7 megapixel naman ang kanyang selfie cam or ang kanyang front. So, yung rear video muna natin pag-usapan. So, sa camera-wise guys, wala pa rin naman ako masabi. Maganda pa rin ang kanyang camera. It can still capture a decent and good photo. Pero guys, kapag complicated na yung pipicturean mo, let's say, mga puno or halaman, for me, hindi siya ganun ka-detail. Alright? Kasi marami na nangyayari, so for me, hindi na siya ganun ka-detail. However guys, just to let you know, wala po siyang night mode. Yun ang downside din ng isang old flagship na iPhone na to. Wala siyang night mode capability na mahahanap mo sa iPhone 11 series and above. So kapag nagpicture ka ng sobrang total darkness sa paligid mo, sorry to say, pero wala ka talaga makaka-capture. Di ba? Wala talaga, kasing mahina na siya. Hindi siya reliable.
Guys, mare-recommend ko ba siya sa inyo? Well, depende yan. Kung habang nyo mag-picture is more on night, hindi ko siya mare-recommend. So guys, ito naman yung video quality test ng iPhone XS Max at 1080p at 60 frames per second. So far, okay naman siya. Maganda ang kanyang dynamic range. However guys, isa sa mga napansin ko, hirap siya mag-control ng lighting. As you can see sa aking background, medyo sabog yung ulap or yung lighting sa background ko. Kailangan ko pa siya manually adjust, no? Unlike sa other iPhone or mga flagship ngayon ng iPhone, automatic na kukontrol agad yung lighting. Pero so far, okay naman siya. Yun guys, depende po sa inyo yan. Kung budget na lang 15,000, 16,000, iPhone XS Max na kayo. Mas marirecommend ko pa ang iPhone XS Max when it comes sa iPhone XR. Bakit? Kasi iPhone XS Max, it has 4GB of RAM, dual camera lens, diba? And mas premium ang kanyang build quality compare sa iPhone XR na 3GB of RAM lang, single lens camera, and also aluminum frame ang kanyang side. Ibig sabihin, mas matibay or mas durable ang stainless steel isa sa aluminum. So ganda kasi yung build quality nito compare sa iPhone X. So guys, kung mga daily tasks like scrolling sa Facebook, Instagram, TikTok, I think walang magiging problema sa iPhone XS Max. Kayang-kaya niya pa rin, sisiw pa rin yun, di ba? Yun nga lang, wala na siya yung mga special features like makikita mo sa mga Pro version ngayon ng iPhone or sa mga Android phones, which is yung 120 refresh rate. Yan, wala na siyang mga ganong features, night mode, wala na siyang ganon, pero still reliable to. Even though 4GB of RAM, guys, 4GB of RAM lang tong iPhone, very smooth pa rin when it comes sa scrolling, daily tasks. Wala ako laging nakitang any lag or problema. So, that's very nice. So, again guys, this is Joseph. Thank you for watching. Ingat palagi. God bless. See you on my next vlog. Peace out guys. Bye guys.